Panahon nga na naman pala ng balaw kaya naman naisipan ko ang pumunta ng hibasanan para manghuli. Sana nga lang talaga ay matsyempuhan ko na sila kasi nga nung nakaraang taon ay laging palpak, hindi ako lagi nakakahuli. At saka nang huli na nga rin pala kami na iba pang pwedeng maulam din sa hibasanan. At yun na nga for today's video, abay napapanahon na pala ngayon ng balaw at pati nga din sa aming hagdanan ay naliligaw. Medyo kukunti pa nga yan kasi nga nung nakaraan ay talaga napakarami dyan. Ang gigilid sa gilid ng ilog, din sa gilid ng aming bahay. Ano daw, puro gilid. At tuwang-tuwa nga na naman pala ang mga gangat at gawa ng kinakain nila yan. Nung nakaraan nga palang panghihibasan ni Papa ay marami nga siyang nahuli at ako ngayon nanghihinayang at gawa ng hindi ako nakasama. Gustong gusto ko kasi talaga makahuli niya at nung nakaraan taon kasi ay hindi nga ako nakahuli. Gumawa pa ako ng sirok noon kaso nga lang ay pag ako yung nagdadala ng sirok wala akong nakikita tapos pag hindi ako nagdadala saka ako nakakita sa hibasanan. Hindi ko nga lagi sila matsyempuhan sa hibasanan o di ba pang asar. Pero ngayon nga itistingan ko ulit. Itistingan ko kung makakahuli na ako ngayon. Noong nakaraan kasing panghibasan ni Papa ay busy ako sa pag-voice over din sa tabing dagat kaya nga hindi ako nakasama. Pero ngayon nga parang ako inatamad manghibasan at gawa ako napapaguran kakagaling lang din kasi namin sa ilog. At nanguha nga kami ng mga laway na susubag. Nakarating kasi kami sa tabing dagat sa pangunguha nga ng susuna yun. Tapos nung pauwi na kami ay pahibas na. Dinhinapan nga ako sa pagsagwan at yanong ganit at gawa ng salumpang sa agos. O salubong sa agos kumbaga. Kaya naman yanong sakit nga ng aking braso at nakakayak talagang sagwan na nyanong ganit. Pero mukhang may energy pa naman ako para makapanghibasan. May mga bagay kasi talaga na hindi pwedeng ipagpabukas gaya ng hibas. Kasi nga minsan may hibas ngayon tapos bukas wala na. Sa susunod na linggo na ulit ay napakatagal pa noon. At minsan nga yan din ang dahilan kung bakit matagal ako minsan mag-upload. Kasi nga minsan ay nagkakasabay-sabay yung mga pwede kong i-vlog. Edi binibidyo ko na muna lahat saka na yung voice over. Tulad na nga lang kapag mag-harvest ng palaisdaan, kapag natsyempohan na may ginagawa ako, nagbablog ako, edi pinagsasabay ko na rin. Hindi naman kasi pwede na mag-request ka doon sa may-ari na bukas na lang niyo po harvestin yan at gawa ng busy ako ngayon. Ano ka, chicks? Ay makikihingi ka nga lang ng pang-ulam. At saka ika nga nila kung kaya mo namang gawin ngayon ay bakit pagpabukas mo pa? Ngayon na. Pero alam niyo simula nung ako'y nag-vlog ay parang yan ang bilisan ng oras para sa akin. Kagigising ko lang, abay mamaya-maya ay hapon na. Hindi naman yun dahil sa lagi akong tanghali gumising, kundi lagi kasi akong aligaga, ngarag lagi sa pagbablog. So yun na nga mabalik tayo at gawa ng kung saan-saan na naman napupunta ang usapan ay ano. Napakalawak nga pala ng pwede mong panghibasanan din sa amin. Diyan sa may pagliko dyan, meron pa rin dyang hibasanan at saka din sa may kabila. Nga pala yung tinatawag namin hibasanan ay yung batuhan baga na pinangunguhaan namin ng mga lamang dagat. Hibasanan ang tawag namin. Nakakita nga pala ako dito ng sea cucumber na kung tawagin din sa amin ay gulong or balatang gulong. Ito nga pala ang pinaka main source of income namin, ang pangunguha ng sea cucumber o balatan. Pero seasonal nga lang din pala ito kasi nga pag ganitong habagat ay kusa silang nauubos kasi nga gawa ng alon, natutunaw sila. Pero sa panahon nga ng kalmahin ay dumadami ulit sila. Nga pala hindi ko yun kinuha, pinakita ko lang sa inyo. Ngayon kasi ay kukunti lang sila kaya hindi kami nangunguha. Hindi rin namin yun mabibenta kasi nga kukunti lang, sayang lang. Kapag panahon na nila saka lang kami nangunguha. Nga pala ako lang ba yung ganito? Minsan napapagkamalan ko yung bato na suso o di kaya naman minsan akala ko ay crab na nakabalay. May nakita nga rin pala ako ditong kasag at medyo mahinhin nga siya. Madali ko lang siya nahuli. Sa bagay ang mga kasag naman talaga ay mulog. Madali lang naman talaga mahuli ang kasag kasi nga maamo lang sila. Hindi sila tulad ng katang o yung alimango baga. Ilalapit mo pala ang yung kamay mo abay nakahaya na agad yung sipit nila. Ang pinagkapareho laang nila ay talagang pareho silang masakit makasipit. Pero may napanood nga ako na vlog ay talaga namang dinadakma laang nila ang kasag. Ay dun pa mismo talaga sa may sipit nila inahawakan. Hindi ko alam kung anong trip nila sa buhay. Pero ako'y nahahagas sa kanila at gawa ng masakit yun. Nakakita nga rin pala ako dito ng gutos at tinusok ko nga pala na rin tangkay ng sirok. Ayoko kasing basta nalaang dukutin at baka may lupo din sa may bato. Pero sablay din naman saka mapurol din naman itong tangkay ng sirok. Kaya dinampot ko na. Nga pala ako hindi naman takot dumampot ng gutos. Kaya nga lang minsan kapag alanganin yung pagkakahawa ko, abay nakakatakot din naman at gawa ng nangangagat yan. Nga pala madaling mamatay ang gutos kapag kinakagat daw yun sa ulo. Kaso nga lang ay ayoko at baka ako'y madikitan sa muka. Nga pala nakalimutan na natin kung ano yung sadya natin dito ay ano. Pero pumunta na nga pala kami doon sa pinanguhaan nga nila Papa ng balaw. Kaso nga lang wala kami nakita. Alam ko naman na naglalangoy nga yun kaya naman hindi na nanatili yun sa isang lugar. Pero nililibot na nga namin aring hibasanan ay wala man lang kami makita ni Johan. Ito na nga bagay yung sinasabi kong pang-asar na naman ay may dala akong sirok kaya hindi na naman sila nagpakita para talaga sila ay nakakaradar ay ano. Kaya na may ari na nga lang mga balakwit ang pangunguhain namin. Tapos si Johan nga ay tuwang-tuwa din sa maliliit na kasag na nakikita niya. Napakarami nga palang maliliit na kasag din eh. Maganda sana yan panguhain at ilagay sa palaisdaan. Kaso nga lang ay wala tayong palaisdaan kaya hayaan na lang natin yan. Nga pala maganda manguha ng balakwit kapag na ring ang hiba sa hapon o di kaya naman ay hiba sa gabi. Kasi nga kapag hiba sa umaga ay mga nakatago sila sa buhangin. Pero pansin ko naman halos lahat na naman dagat ay kapag gabi nga sila mga nakalabas. At saka maaamo din sila kapag gabi. Nga pala itong linya na ito nga pala yung bakas na ginapangan ng balakwit. Pero hindi kasama yung bakas ng paaha at akin yan. Nga pala nagulat ako at ako'y minaapakan ng kasag. Tumakbo din sa may malalim at asirokin ko nga pala. At hindi ko pa nga masyado na ilalapit yung paa ko. Abay kumaripos agad ang takbo din sa may sirok. Takot na takot
nakadukot dun sa aking paa. Ay parang nakakainsulto yun ah. Tinaktak ko nga pala muna din sa buhanginan para tingnan ko matababaga. At gawa ng pagpayat kasi pinapakawalan ko na lang at gawa ng wala din naman laman na hindi mo rin halos mapapakinabangan at wala ka rin makakain dun. Ayun nga at mataba naman. Pinisil ko nga pala din sa kanyang bikaka kung tawagin. Diyan malalaman kung mataba o payat. Kapag matigas ibig sabihin mataba, kapag payat malambot. Tapos nakakita nga rin pala kami dito ng gutos na patay na at kinakain nga ng kalantigas. Kawawa naman ay parini at ulamin. Ito nga pala pwede pang ulamin at gawa ng sariwa pa naman yan. Ayos ah, hindi na kami pinahirapan pang manghuli. Tapos pinag-uusapan nga lang pala namin ni Johan na lagi nga ako nakakita niyan kapag ako'y nangihibasan. Nakita nga pala ulit ako na naman ng isa pa. Ayan o, kinakain din siya ng kalantigas. Yung iba nga pala dyan ay namamatay dahil sa sobrang init kapag nakakatihan baga sila tapos wala sila sa butas. Tapos yung iba naman ay kinakain din talaga sila ng kalantigas. Marami ka nga palang gutos na mahuhuli din sa amin lalo na kapag marunong kang manghuli niyan kasi yan ay mga nasa butas. Pero hindi naman ako masyadong mahilig kumain niyan. Ang gusto ko ay pusit lalo na kapag pinarito tapos asaw-saw sa suka. Nako, swabe. Pero masarap naman adobohin ng gutos lalo na kapag agataan. Halos dikit-dikit na nga pala nakukuha namin balakwit at gawa ng dumidilim na. Nagsisilabasan na sila. Ang mga balakwit nga pala ay makikita yan ay sa buhanginan at bihira lang sila makita sa batuhan. So ayun na nga at ito na nga pala yung mga nahuli namin. 3 gutos, 2 kasag at saka mga balakwit. Tapos may lahok nga din pala yung mga sikad-sikad. Inilaga ko nga pala muna yung gutos at gagataan ko na nga lang. Tapos isasabay ko na rin yung 2 kasag at 2 piraso lang din naman yun. Kapag nga pala kami nagluluto ng gutos madalas sa inaadobo lang namin. Para hindi hasol at hindi ka na magkakayod pa ng nyog. At saka hindi kasi ako masyadong mahilig sa may mga gatang pagkain. Kasi nga kumukulo yung tiyan ko. Pero hindi naman halata sa mga niluluto ko lagi sa pagbablog ko ay puro na lang ang laging gata. Hindi, pinapakita ko lang kasi talaga na gano'n naman talaga. Ano daw, puro talaga. Hindi, gano'n po kasi talaga ang mga luto namin dito sa probinsya. Lalo na nga pagdating sa mga karab at saka mga suso. Madalas sa karab ay ginagataan namin at nilalahok namin sa gulay. Kapag sa mga suso naman, pag hindi luluyahan, gagataan. Pero kapag nga may gata ang mga niluluto ko, kadalasan ay konti lang ako kumain. Sabagay, konti lang naman talaga ako kumain. Mukha lang akong PG kung kumain ako sa mga vlog ko kasi nga ay gutom at pagod ako sa paggagawa ng mga content. Meron din kasing ilan na nababanggit nga bakit daw ako hindi nataba, ako'y kain daw ng kain. Sa totoo lang po, hindi naman ako kain ng kain kasi kapag kumain na ako kapag ako'y nag-vlog, pag uwi ko hindi na ako kumakain. At saka hindi ko rin po lahat nauubos yung mga niluluto ko. Inuuwi ko po yan sa bahay. Nga pala for today's video ay marami tayong mauulam ngayon. Iluluto ko na nga rin pala itong mga balakwit na nakuha namin. At ang luto nga pala na gagawin ko dito ay sasabawan ko na lang tapos sa asiman. Kalahati nga lang pala yung gata na inilagay ko kanina kasi nga ay hilaw pa itong kasag. Kasi nga kung inilagay ko na lahat yung gata tapos atakpan ko ay lalabnaw yung gata. Pero dati nga ay ganun ako maggata, inatakpan ko. Kaya naman ako inatawanan nga ni mama at malabnaw daw ang gata nun kapag gayon. Matapos ko nga pala maggata ay inilakang ko na nga rin pala itong balakwit. Nga pala kapag kami nagagata ng gutos madalas inaasima namin siya ng sampalok. Tapos medyo pinakati yung luto at maanghang, naku, swabe. At ganun din nga pala kapag kami nagagata ng mga suso, nilalagyan din namin ng asim. Pag hindi nga sampalok ang inilalagay namin ay kalamyas. Pero dahil nga wala akong makuha pareho nun ngayon, kaya naman inilagay ko na nga lang ay kalamansi. Meron nga palang iba na nagko-comment at tinatawanan nga yung luto ko. Bakit daw gayon? Gata tapos may asim. Hindi daw ba yun nakakasakit ng tiyan? Ako hindi naman po at saka try nyo, masarap po yun. Yung ganong klase na luto. So yun na nga guys, kain po tayo at nilagyan ko na nga rin pala ng sili. Kasi para sa akin, hindi masarap ang pagkain kapag hindi maanghang. Pero ito nga lang palang nasa mangkok ang nilagyan ko at gawa na kapag nilagyan ko lahat yun, ay magreklamo na naman ang mga makain na rin sa bahay. At kapag daw ako nagaluto ay parang ayaw ko ipakain sa sobrang anghang. Nga pala bago ko makalimutan, shoutout po sa Nanoy family, Nonyes family, Romero family at saka po kay Lolo Rene Baltasar, Briggs Pascual at din sa ating mga top engager. At sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin, salamat po, shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko man po kayo maisa-isa pero nagpapasalamat po ako sa inyo. So yun na nga at hindi ako magkamayaw din sa aking ulam at gawa ng napakarami. Hindi ko alam kung anong aunahin kong kainin. Hindi kaya ako'y bulatihinan na rin sa dami kong ulam.